Good morning mga chong. So for today's video, magpupunta tayo sa Bristol Motorcycle, Caloocan para sa ating first PMS. So syempre, naka 700 kilometers na tayo dahil dun sa last ride natin na Dinggalan, Gabaldon. So pupunta na tayo ngayon ng Bristol Motorcycle, Caloocan at nagpa-schedule na tayo ng first PMS ni ATR 160. Then try nating sagutin yung ibang mga katanungan dun sa comments ko sa last vlog ko, yung mga comment ng mga follower natin. Big shoutout sa inyo ulit mga bossing, maraming salamat. So gear up na tayo and then let's go kasi traffic ngayon Biyernes. Naka GPS na ulit tayo papunta ng Caloocan, 10th Ave. Let's go! Good morning mga tol, nandito na tayo sa Moto Morini sa 10th Ave, Caloocan, by Bristol Group, QJ Motorcycle Trading. Ayan. So nagpark tayo sa labas, may nauna sa atin, so medyo na traffic tayo sa kabandang Commonwealth, pero nakarating naman tayo ng safe. 9:07 AM time check at first PMS natin sa ATR 160. So bibidyoan ko guys para malaman nyo yung pagpalit ng langis sa kung magkano yung babayaran for change oil, wala bang bayad yung labor, lahat ng questions natin, papa-adjust natin tong manibela kung kailangan, kasi feeling ko may konting paling lang naman. So let's go, pasok tayo sa loob. Ayan, so ganda ng showroom nila dito guys So dito, punong-puno na sila ng mga langis and mga materials, equipment, and cleaning for, yan, tulad yan, mga Aeropack. Yan, gamit ko yan, Aeropack. Meron silang CVT FI cleaner, tire sealant, electrical contact cleaner. So Aeropack, gamit natin yan. Tsaka blow pump, papakabit tayo yan para sa busina natin. So pangalawa naman daw tayo, sabi ni Miss Angel. Yan. Yan mga boss, pinapasok na yung motor natin. So ang procedure niyan, papark mo muna sa labas, login ka sa gwardiya, tapos yung mekaniko na mismo mag-check at magpapasok ng motor mo. Yan si bossing. Paluluwagan ko lang ng dalawang ikot Sige. Yun, papaluwagan ng konti ang dalawang ikot yung shock natin sa likod. Kasi pag may angkas, okay naman. Pero pag ako na lang mag-isa, medyo matigas lang yung ano niya, yung rebound niya, yung balik niya, masakit sa puwet. Mabilis, buti na lang maaga tayo. Tapos syempre bago ka magpunta dito or magpa-PMS, kailangan mo muna magpa-schedule sa kanila. So ipa-flash ko dito yung number ni Angel, or yun yung pwede mong kontakin or tawagan or i-text bago ka magpunta para sa PMS. Tapos boss, yung ginagawa ngayon ni Sir Jim, yung mekaniko, bago nila isalang yung ATR 160 natin, chine-check niya muna kung may mga gas-gas or may sira bago nila isalang, para at least alam nung customer na may sira siya bago ipasok, para maiwasan din yung mga tamang hinala na uy, wala namang gas-gas yan kanina, ba't paglabas meron. So very good naman yan. Yan. So yung ginagawa naman ni Sir Jim, yung mekaniko, is SOP naman nila yan para bago nila i-PMS, alam ng client na ito sir, may gas-gas na po ito ito sir, di po gumagana yung buzina mo or whatsoever, para din safe yung mga mechanic natin and sila na wala silang nagalaw na ikasisira ng motor mo. Tapos ulitin ko lang mga boss, hindi ka nila i-entertain dito basta-basta kapag wala kang schedule for PMS. Kaya tawag muna kayo for schedule ng PMS bago kayo magpunta sa kanila. Pati nga pala yung installation ng busina or ilaw or kahit anong bibilin mo sa kanila, kailangan pa schedule ka muna. Yan, pinapacheck natin kung paling ba talaga yung manibela or naiisip ko lang. Pero maganda dito kasi tinatanong nila kung anong concern mo after mo after mo i-ride yung motor bago ka magpa-PMS. So yun, sinabi ko pwede lambutan ng dalawa ikot yung shock sa likod, tapos yung sa manibela papacheck ko din kung medyo nakapaling ba or hindi.
Hoy, naka-vlog yun. So, nagpaalam tayo kay Madam Angel. Pinayagan naman tayo mag-vlog sa loob. So, para makita nyo na rin yung pag-change oil ng ATR 160. And makausap natin yung ibang mga mechanics about dito sa ATR 160. So, check natin to. Change oil ng si Bossing. Boss, anong size yan, boss? Sir? Anong size niyan? 17 po. 17. Okay, 17. Ayan. So, dyan pala yung drain plug. Okay. Size 17. Dito sa gilid? Ito. Pwede rin. Pero yan yung ano na strainer, kagaya. Strainer. Parehas lang ito ADB. So dito sa mga oras na ito, kinakausap ko yung si Tatay, kung tawagin nila dyan, na parang head mechanic ata yun, regarding sa brake system ng ATR 160 sa likod tsaka sa harap. So sabi niya, as first owner ng ATR 160, yung likod daw medyo makapit talaga or aggressive. Then compare dun sa preno niya sa harap. Tapos tinanong ko na din yung compatibility ng brake pads na kung may available bang mga parts na kaparehas sa ibang motor. So sabi nila yung harap daw ng ATR 160, yung brake pad daw niyan is kaparehas ng Wave 110 or XRM Wave 110 ng Honda. So yun, nasagot na yung tanong nyo. Yung brake pad niya sa harap, pwede yung sa XRM Wave 110. Tapos mga boss, yung panlikod naman niya na preno, ang kaparehas naman daw is PCX ng Honda at saka ADV. So yung brake pad nun, pwede raw yung sa PCX ng Honda at saka ADV, yung brake pads. And then regarding naman sa panggilid niya, yung flyball, so basta yung buong panggilid ng ATR 160, ang compatible naman daw dyan is yung pang PCX and ADV. So yung flyball pwede, yung flyball ng pang PCX pwede rin dyan sa ATR 160, and yung pang ADV pwede rin daw. Also yung ADX ng Bristol, pwede rin yung brake pad nyan dyan sa ATR 160. So talagang maraming parts na available para sa ATR 160 natin, halos parehas ng PCX at saka ADV. So yun yung pagkakaparehas nila, sabi ng mga mekaniko dito. Ganun pa yun, di ba? Dudulo. Yung harap na itong brake pad parehas. Ano pa parehas niyan? XRM? Ito brake pad. XRM Wave 110. Ito? XRM. Kunin mo ito ito. Yung harapan. Tapos yung likod nila pang ADV. Ang ADV PCX. XRM ano? XRM Wave 110. 110. Ayos. So yun yung harap. Okay, so yun. Salamat sa mga info nila, boss. Yan, so another info mga tol. Yung brake pad sa harap ni ATR 160, ang kaparehas niya is XRM Wave 110 ba? Tama, boss? XRM Wave 110. Yung compatible na brake pad sa harap. Yung panglikod naman niya na brake pad is pasok ang brake pad ni PCX tsaka ADV. 150 ba or 160? 150. So yun. So, Click ADV. PCX. okay. PCX click. Okay. Kahit sa bola. Okay. So yun. Sa flyball, panggilid, sa belt, parehas ng PCX ADV. Okay. So yung nakausap ko dito na isa na naka ATR, nagpalit siya ng flyball niya, ginawa niyang 17 grams. Pang PCX yung gamit niya na flyball. Ilang grams nga ulit sa ring stock na flyball nito? 15, di ba? 15. Okay, stock. Okay, so 15 grams yung stock na flyball ni ATR 160.
Sir, anong applicable na oil para sa kanya? Synthetic o fully synthetic? Para sa akin, sir, mag-full synthetic. Fully synthetic. Tapos 10W40. Sir. Okay. Tapos 900 ml lang, sir, no? 850, sir. 850 ml. Okay. 850 ml. Yun, so ang advice ni sir, mas maganda kung fully synthetic 10W40. Sabi niya na langis pwedeng ilagay sa ATR 160, tapos 850 ml. Kaya naman sa IDX, 800 ako. Kasi pag 850 mo po yan, or 900, malapit na po siya dito. Kasi yun pa lang rin. Ang tagyo, 850 tayo. Mas maliit tayo man yun. Yun, sabi nila bossing, confirm na 800 ml ang oil capacity dito sa ATR 160. 800 ml. Tapos ulitin ko, syempre for ATR 160 change oil, mas maganda gamit ka ng fully synthetic na 10W40. So basta any pang scooter na langis na mas maganda, syempre fully synthetic. Tapos 800 to 850 ml para sa ATR 160. Ayan, nililinis na ni Tropa yung mga driplets ng oil. Yan mga boss, tapos gear oil naman tayo. Halos parehas lang din ng ADB 150-160 yung location kung saan ka mag-refill ng gear oil at magdi-dispense ng gear oil. 140 ml ang gear oil na ito ng ATR 160. Gear oil to, sir, na? 700 plus. Ilang ml ba yung ano nito? 140, sir. 140. Since ito, 150. About. So dyan ang pag-refill ng gear oil. Same lang din sa ADB 160. Parehas lang. 10, size 10. Okay. Gis. Yan. So dyan nagre-refill ng gear oil sa ATR 160. Size niya ng tools niya, Gis. 140 ml ata yung capacity ng gear oil niya. Lagi nilang ginagamit to. Maganda to. Aerovac CVT cleaner. Medyo mahirap lang din talaga. Alalay lang. Ilang viscosity na ito? 80-90. 80-90. So ngayon si Boss Jim, brake pad naman sa likod ang lilinisin niya. Ang ka-size ng brake pad na itong ATR 160 sa likod is PCX na brake pad, ADX ng Bristol, at saka ADB 150. Parehas ng brake pad ni ATR 160. Yan, so dito naman mga boss, ipapa-adjust natin yung suspension sa likod. Papalambutan lang natin. Sabi nila mga 1mm lang, dalawang ikot, para medyo malambot yung sa likod. Yun din maganda rito kasi adjustable yung rear suspension ng ATR 160.
Pero 1mm sukat 1 dito. mm yung Sige. ano. Tapos ang paluwag nito, boss, saan papunta? Pagpaluwag niya. Pagpaluwag sir. Oo, yung lock. kanan. Okay. So, Pasikip pa kaliwa. Okay. nasa 0-0 na yung trip mo. Paano mo na-reset yun, sir? Ito sir, pag i-reset mo lang yun, pag nasa total, select mo lang. Para select. pumunta sa trip 1 saka trip 2. Okay. Pag napunta ka sa trip 1, long press mo lang ulit yung select. Select. Okay. Ganun lang. Reset na. Tapos yung manibela, boss, check mo na lang din kung tabing. Yan, so magbabaklas sila buo seat ng harap para sigipan yung manibela kasi medyo lang naman nakapaling ng konti. Yan mga tol, so tapos na yung ating first PMS dito sa Moto Morini, QJ Motor by Bristol Group. Ang binayaran natin is 985 para sa ating first PMS. Yan. So, CBT clean, mayroon siyang portion langis tsaka yung gear oil. 985 lang. Ayan. So, ito na yung ating ATR 160 mga boss ma'am.